taon sa EDSA. Okay na. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating ikalawang edisyon ng Quezon City Journalist Forum po para po dito sa buwan ng June. At ngayon po ay June 30, 2026. Ang ating pong pag-usapan ay ang tungkol sa school security and the big one, mga nakaraang mga pangyayari. At inimbitahan po natin ang ating mga magigiting na mga department heads ng mga iba't ibang departamento ng Quezon City at din sa ibang government agency. At bibigyan na po natin ng bago ang paunang opening statement ng ating mga guests. Ang Quezon City Journalist Forum po ay inorganisa ng Quezon City Journalist Group sa pakikipagtulungan ni Quezon City Mayor Joy Del Monte at Vice Mayor Gian Soto. At hatid po sa atin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PACOR at ang Philippine Charity Sweepstakes Office o ang PCSO. Okay, thank you very much, PCSO. At para po sa ating opening statement, hihingan po natin yung mga statements. Siyempre, pagbubukas ng ating forum, unahin natin si Miss Mabelin Kahulugan ng DOST Feedbox. Good morning, ma'am. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako si Gabi Naulugan at namamahala sa OIC na Geology, Geophysics, R&D Division ng PIPOS. Thank you very much, ma'am. And of course, ang second dalawang beses natin naging guest, si Dr. Carlin Sedilla, ang School Division Department po ng Quezon City. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dr. Carlin Sedilla, ang in charge ng Schools Division Office or DepEd Quezon City. With the recent events on school violence, so we are here basically to give clarification actions and to secure the audience po natin sa Quezon City are practicing safe schools. Thank you, ma'am. At sundan natin si Engineer Kennedy Diokno, ang Assistant Building Official for Administration. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakakanood. Ako po si Engineer Kennedy Diokno, Assistant Building Official for Administration. Nandito po kami ngayon para magbigay ng kaliwanagan sa nakaambang bigma. Sana po makatulong ang aming bisita. Okay, next po si Engineer Marilyn Comendador ng City Engineering Office. Good morning, ma'am. Magandang umaga po, Engineer Marilyn Comendador. Moving preparedness po ng ating lungsod para sa the big one. Thank you po. Unahin na muna natin si Dr. Sedilla kasi sa school violence issue natin ngayon, dalawa po ang topic natin, school violence, tsaka po tungkol sa the big one, at mag-iisa si Dr. Sedilla sa topic ng school violence. Ano po, Dr. Sedilla, ano po yung mga paghahanda po ng inyong tanggapan? Paano po maiiwasan ang itong school violence na sunod-sunod? Sa Tacloban, meron sa Cavite, at naunsyami yung sa Batangas. Pero yung po dito sa Quezon City, ano po yung naging paghahanda po ng tanggapan niyo para maiwasan ito? At ano po yung maaari nating ipagbigay alarm sa mga magulang at estudyante kung paano ito mapipigilan? Dr. Sedilla. Okay, with the recent events of school violence sa mga sunod-sunod, sabi nga namin nabubukas na ng klase, di ba? We started with the earthquake, ng unang-unang araw ng pasukan. Tapos siguro tatlong events or nasunod-sunod on school violence at yung iba naman meron pa nga kaming abuse, di ba, sa isang school din dito sa NCR. And just yesterday, meron din alert sa Batangas. Tama yun. So that's why, aside from the recent event, parang nagkakaroon din na snowballing effect, di ba? Kasi parang may mga gumagaya, may mga sumasakay, at may mga fake news din na kumakalat, which threatens the children and of course the families. Kasi pag nalaman ng mga magulang, it creates panic and fear sa ating pong mga mamamayan.
So, particularly in Quezon City, yan po lahat na yan ay nakita naman ni Mayor Joy. At immediately po, on the second day, tumawag siya agad ng meeting para sa buong mga involved po dito, which includes SSDD, ang DepEd po, ang PNP, yung lahat ng mga involved ng mga opisina na pwedeng makatulong dito. So sa amin, of course, ang unang-una, ang Department of Education po ay naglabas ng memorandum on heightened security alert. That's why ito po makikita na ito ay hindi lang nangyayari sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. Ang lahat po ng school ay inutusan ng Department of Education na pagtingin yung mga security measures sa eskwelahan para masigurado po maiwasan natin ito at hindi na sana maulit. Particularly in Quezon City, what we are doing right now is, of course, enhanced security measure, which includes yung presence of metal detector at bag inspection. We are happy to say na dito sa Quezon City po, lahat ng school natin ay 100% may metal detectors. So, yun po mga guardian natin, may mga metal detectors, yung iba, pinakakonte dalawa, at sa malalaking schools, may mas marami po. But of course, ang dami ng estudyante natin, especially the big schools, diba, like Batasan, Commonwealth, yung mga metal detectors are not enough. So that's why ang kasama po noon are the back inspections, diba? So, kung sa pagpasok nila doon sa building, kasi nagkaroon ng back inspection na may na isa-isa na naging problema naman yung pila sa labas, diba? The crowding. At may mga balita tayo doon sa ibang division na umaabot talaga sa layo ng pila, which caused na nalilate yung mga bata at siyempre po doon sa first building na. So, para may iwasan yun, sa malalaking school po natin, na ginawa natin, bukod doon sa metal detector, merong back inspection na ginagawa sa bawat entrance ng mga building. O, para at yan po, katulong natin dyan yung mga magulang mismo. So there are many parent volunteers who are doing bag inspection. Pero ang rule kasi ng bag inspection sa amin, hindi mo pwede hawakan yung bag ng bata. Siya mismo yung dapat maglalabas ng mga gamit. At ang kanya lang natin is to po. Kaya karamihan po, pumunta kami sa mga school, may mga stick sila. So yung stick ang pinanghahawak at pinangkaano. At yung mga bata ang ina-expect na maglabas ng gamit nila. Order is appears sa tulong ng kaklase na siya yung tumutulong para maglabas. Para maiwasan naman natin yung issue ng child abuse, di ba? Kasi ilalaban is child protection. Pero now we are happy kasi even yung mga magulang po ay wala silang issue dito. And they are very supportive of the fact na nagkakaroon ng bag inspection para sa ikabubuti din po ng mga bata. So aside from bag inspection, presence of metal detector, ang police po, ka-partner ng field, is doing school assessment, environmental assessment. So, umiikot po yung mga kapulisin natin ngayon sa mga eskwela para i-check yung mga entry and exit points at yung mga fences natin kung saan pwedeng makabalik yung may mga intention. Kasi yung sa shooting sa Tacloban, hindi po dumaan yung mga bata sa gate. So, dumaan po sila sa pader. Umakyat sila sa pader, pumasok sila sa CR, chin-chin ng damit, at doon sila nagsimula. So aside from the gate, alam nila siyempre kung sila pumasok, mag-inspect po sila. So ang ginagawa ngayon, tinitignan ng pulis natin kung saan pa pwedeng ibang makapasok yung mga bata o yung mga may intention para po mapagwardhan at mapalulugan din. Aside from that, the PNP has committed increased police visibility all over the schools. That's why, kung napansin niyo po, nung pasukan namin, lahat ng school namin, malaki, maliit, may police. Pero dati yan, ginagawa lang natin sa first week of classes, di ba? Kasi habang pasukan. But now, with the increased incident of school violence, ang commitment po ni PNP ay talagang year-round ay gagawin po nila yung visibility sa school at yung isasama po talaga sa pagroronda yung ating mga eskwelahan para alam ng mga tao na palagi may police na umiikot sa mga paaralan. Aside from that, in partnership with the PNP, gumagawa po ngayon kami ng protocol kung paano po sila mag-action sa pagkaganitong may mga emergency situations sa school. So, parang earthquake drill, di ba? Ang earthquake, paano gagawin yung mga bata. Now, we are developing the same protocol for school emergencies, including school violence. Yan po, meron na po na-present kay Mayor at dun sa ating Child Protection Council. Isa-simulate po ng PNP. Actually, dapat ngayong araw, pero nag-raise hanggang bukas para po ma-approve ng mga stakeholders o makapag-comment, yung mga bata, magulang, o ito pa ay magagawa nila sa paaralan. At once ma-finalize po ito, i-roll out po sa mga eskwelahan para alam nila yung mga protocol na dapat gawin. Pag may mga ganitong emergency, kung may teacher, walang teacher, nangyari siya nasa labas ng classroom, sa loob ng classroom, o
all of this po will simulate para po magkaroon ng isang protocol na susundin ng lahat. And then more, in addition to that, of course, i-strengthen din po natin yung reporting mechanism. So like yung pinapasasabi sa kanila yung 122, ay kailangan po isa ng mga bata yung ating emergency hotline. So that kapag may nangyari at nasa loob ng eskwela o nasa labas ka, immediately may matatawagan po kayo na immediately may magre-respond. Yung barangay panels po natin is also being strengthened. At gusto ni Mayor, ngayon, yung mga barangay panels natin ay magkaroon talaga ng uniforme na para sila ay ma-identify as parang enforcer. Kasi nga nangyayari ngayon, yung mga barangay, di ba kanya-kanya silang damit at minsan po, hindi ko lang ng damit. At madalas yung mga bata, nalilito lang kung parent ba sila, parang bintadod ba sila. So minsan mayroong confusion. So ang gusto ni Ma'am, para maging talagang force multiplier talaga sila, they should have a uniform na talagang ma-identify na sila ay barangay tanod. Para talagang matulong po sila sa pagka-traffic sa labas at pagsita. Kasi minsan, yung mga events na to, nagsisimula sa labas, tapos tumutuloy lang naman sa loob ng eskwelahan. And part of that also is early detection. Kasi makikita niyo po, sa lahat ng nangyayari ng mga insidente na to, hindi naman ito nangyari ng bigla. Ibig sabihin, may mga signs na yung mga bata na baka hindi nakita, so that ngayon, napunta tayo sa ganyan. So that's why ang isa pa po namin i-strengthen ngayon is the mental health programs of the school so that we could identify the high-risk student. Yung mga may probability, kasi mga yan, di ba sinasabi naman nila yan, ma'am yan po tahimik yan, hindi po yung ano. So yung mga may mga signs na baka po pwede may tendency, dapat maagapan na po natin para mabigyan sila ng tamang counseling at hindi na po sila umabot dito. And as part of our force multiplier, isa po po yung strengthen natin is yung scouting movement. So we want the Boy Scouts and the Girl Scouts to also be the leaders in school. Diba? Para meron din tayong bata. Kasi kung nakita niyo po yung sa incident ng mga shooting at stabbing, yung mga bata kadalasan hindi alam kung ano yung gagawin. Mas madalas, hindi sila nakikialam. Diba? Because sa takot nila or maybe siguro dahil hindi nila alam gagawin. So we want to train leaders inside the classroom so that in the event na may nangyayari ganito, meron talagang isa na alam kung ano gagawin, isa o dalawa na alam ang gagawin so that they would immediately respond to the situation. Either tumawag ng teacher or tumawag agad, isa na yung classroom. Yung parang alam po nila yung mga protocols na dapat gawin so that someone could be inside the classroom. So far yan po yung mga preparations na ginagawa. And as we do this, syempre po nakakakuha kami ng feedback sa magulang, sa mga bata mismo, and other stakeholders. All of this we consider so that we could improve the plans and we could put it into action. At ang pinakamahalaga, hindi ito maging mingas kubon. Kasi palaging gano'n, pagka ganito mayroong mga emergency, di ba yung lahat, heightened alert. Pero pag kumalma na, eto na naman, balik na naman tayo sa relax mode. So kaya minsan hindi natin na-anticipate. So we want to send a signal that this is something that could really happen to the school. So dapat po palaging alerto yung lahat. At hindi lang alerto. And part of the alertness is we should know what to do and we should know protocol during these kinds of situations. Dr. Cecilia, sa inyo pong opinion, ito po bang social media ay may kinalaman o epekto rin sa pagkaroon ng ganitong ugali ng mga estudyante? Sa tingin niyo po, ano po yung naging pakukulang kaya sa part din po ng magulang or saan po kaya ito nagmumula yung ng mga bata? Although there are some assumptions, pero kasi ngayon po, kung wala talagang data at research na magbaback up sa atin, we could not really do the connection directly. Pero ngayon kasi yung inaaral, di ba nakikita na kami ng mga bata na naglalaro na either Roblox or Roblox, na sinasabi nila, that really basically look into the mindset. Kasi ano yan yung psychological, di ba, hindi na mindset ka nila sa ganoon. So yun ang mga commonalities na nakikita sa bata, but we would not really directly say, di ba, na sa ngayon, without empirical evidence, na yun ang talagang dahilan kung bakit sila nagpupunta ron. Although it might be contributory. So ang tanong ngayon ni Ma'am is whether, bakit siya umano sa ganyan? Una-una, because in the beginning, when social media was introduced, hindi naman talaga masama yan una. Diba? So una, even in education, diba, sa amin, it becomes an education tool nung una,
At tapos na later, yung mga bata is games, di ba? Kaya yung mga nanay nung unang panahon, hindi yung unang panahon, na minsan sa paggamit niya, di ba yan, pag binigay mo sa bata, tatahimik yung bata. Pag nagiging busy sila. So, naging part din yan ng buhay, lalo ng pandemya. And I think the pandemic also proliferates the use of social media. Kasi nung panahon na walang magawa ng mga bata, hindi sila makapaglaro sa labas, wala sila ibang outlet. Ang naging outlet talaga is social media. Then bukod sa natututo sila, analyze, nagiging busy sila. At talagang nagiging dumating na parang parang yaya na ng mga bata ang gadget, di ba? Pag gusto mo na mahimig yung alam mo pag-iyak, pag kulit sila, bigyan mo yung telepono, titahimik na siya. So, that's why even as early as 3 years old, ibig sabihin 2 years old niya, nagagadget na ang mga bata. But siguro naging parang pagkukulang or hindi or gap is yung naging masyado tayong relaxed in allowing our children to use the gadget or the social media na hindi natin sila nag-monitor or very limited yung guidance. Kasi we are under the assumption na pag pumasok sila, ay laro lang naman yan, ay safe yan. Hindi natin anticipate na itong internet or social media ay magagamit ng masasamang loob para naman maka-reach out sa mga bata natin. At nung nalaman na natin, it is already too late because of the idea na karamihan po ng games sa pinapasok ng bata are quite addictive. Ibig sabihin, yun talagang hook na sila eh. So kahit bawalan mo, kahit tago mo yung telepono, talagang hahanap sila ng paraan para makapag-communicator. Isa yun. Aside from that, many of our children right now, kung nakita niyo po yung mga bata natin na may mga problema, may mga issue sa buhay, karamihan po yan is because of they are looking for attention. They are looking for someone to listen to them. Diba? Dahil isang po may busy yung mga magulang natin or hindi na tayo nakaka-relate sa mga bata. Dahil iba na nga yung generation nila sa generation natin. So, nagiging default sa mga bata, definitely, na naghahanap sila ng belongingness. And this games basically gives you belongingness kasi nagiging part ka ng isang group, nabibigyan ka ng task, nababalidate ka. So, yun po. So, I think the gap is more on how do we guide our children. At siguro, nagkaramihan din ang mga magulang natin noong una, hindi naman techie. Diba? So, ang ending, kahit na nakikita nila na naglalaro yung bata, akala nila games lang, hindi naman nila yung pakinggan. Kasi sabihin na, ay, naglalaro lang naman. So, kahit gusto nila pakinggan, hindi naman nila naiintindihan. So, paano po nila itutulungan at i-guide yung bata sa paggamit? That's why part of our intervention also is giving our parents guidance o social media use. Kasi po, matutulungan lang nila ng anak nila kung alam din nila kung ano yung ginagawa ng bata sa social media. Pero kung hindi naman nila alam kung ano, di ba, ang bata nga, sabi ko sa inyo, bigyan nyo ng gadget yan, mas magaling pa sa atin eh. Diba? Hindi nyo nga yung mahuhuli eh. Pagka makikita mo, kunyari, nag-aaral. Mas marami pang alam. Yung dataan nyo nalit, biglang mapupunta sa ibang side. O, pero pag wala na kayo, ang tanong, how often are we there beside our children? Lalo kung nagtatrabaho tayo, mas madalas po, naiiwan talaga sila na ang kasama nila ay yung mga gadgets natin. That's why ngayon, di ba, may move to totally ban social media and gadget use during sa mga bata, hindi lang sa eskwelahan, as in total ban. Ano po yung opinion niyo doon? For us, of course, ang ano naman namin is ang move kasi, ang ngayon po kasi sa Department of Education, meron naman talaga tayong memo na total ban on instructional time. So, ibig sabihin, pag may klase, talagang bawal gumamit ng cellphone. Diba? Dati, ina-argue pa yan ng iba kasi sabi nila, di ba nga natin activity? Di ba kailangan ng cellphone? Bakit hindi kaya? At ang argument ng magulang ngayon is yung idea na paano kung may emergency? Pag umulan, kailangan sunduin, wala silang telepono. So, ang ginawa ng DepEd noon, total ban ng instructional time. Ibig sabihin, pag may klase, hindi pwede. Pero kapag walang klase, kailangan gamitin, pwede naman. Ngayon, ang move na is total ban talaga. As hindi na pwede gumamit yung bata ng telepono sa loob ng classroom. Kami, at the moment, kami we are in agreement of that because of the fact na siguro panahon na kasi 6 hours din po mahigit yung hinaan ng bata sa amin sa loob ng klase. Kung yung bata ay mapapahinga yung utak niya at yung media use niya sa loob ng 6 na oras, I think malaking bagay na po yun. Especially if media use becomes addictive, malaking bagay na hindi siya gumagamit sa ganung panahon.
Pero yung move kasi na isa, actually this siguro nagsimula na isang mayor dito ba, binend niya talaga ang social media sa school. At ang sabi niya, sa mga magulang na nagre-reklamo, ay kung ayaw nyo na ganyan, hindi pa kayo na ito outside the city. Actually, before Mayor Teresa also considering that, but we have to get the feedback of all the stakeholders din kasi, diba, kung kaya ba sila bumido o hindi. On our part, if this is something that would help the children, we are all for banning it. Pero yung isang move na iba talaga yung gamit ng bata kasi research said na dapat daw po yung mga bata na below 16 years old ay talagang dapat hindi ba nag-gadget. Ayan, medyo challenging yan. Kasi it involves a whole community approach. Eh, dapat hindi ka magpipenda sa bata. Dapat ano. Kasi ngayon, although meron, di ba, ang Meta has also introduced a safety measure na dapat yung mga bata hindi nakakapasok sa sites nila. Pero ang dami rin po kasi hacking ways kung paano yung makakapasok yung bata. Kasi tinatanong lang naman dyan, ilang taong ka, yung mo. Kapag wala namang pinapakita kahit ano. Kapag hinihit mo lang doon 18 years old ka, makakapasok ka sa site. So, pwede siyang gawin, pero siguro we have to take lang of how it will be implemented. O, kasi ang magiging ano rin natin siya, pag i-implement ng madalian, kasi hindi naman natin na-cover lahat yung safeguard measure, madali lang din sa bato, kunyari lang yan, di ba? Pero Hindi mo naman sa ito. So, ang tanong is how do we implement it in such a way na talagang kumaliwas natin. Okay, thank you very much, Dr. Sibilia. Now is, siyempre, may lindol din sa mga pwedeng maranasan sa mga school. Tingnan po natin muna ang pahayag ni Miss Madeline Kahulugan ng PBOX. Ano po yung maaari natin ipaalam sa ating mga kababayan? Ano gagawin natin kung may lindol? Ano naman yung latest dito sa inyong mga programa para po maingatan ang mga tao at ang mga gusali sa panahon po ng lindol? At siyempre, the big one. Okay. Ang Quezon City po ay isa sa mga cities sa Metro Manila kung saan tumatahak ang West Valley Fault. Ang West Valley Fault ay humigit kumulang 100 kilometers mula Bulacan hanggang Laguna. At kung ang maximum na magnitude na kaya nitong produce ay magnitude 7.2. At lahat ng mga establishments na nakatayo sa ibabaw mismo ng isang active fault ay maaaring mag-rip apart or masira dahil sa kasalukuyan wala pang engineering intervention against ground rupture na dulot ng paggalaw ng isang active fault. However, hindi lamang po ground rupture ang kailangan nating isaalang-alang sa paghahanda ng ating mga eskwelahan at iba pang mga infrastruktura. Maraming earthquake hazards na kailangan natin i-consider. Isa na po dito ay ang ground shaking. So, sa ground shaking po, marami pong mga provision ang structural codes at building codes of the Philippines na kailangan isaalang-alang po ng ating mga engineers at yung mga nagko-construct ng mga buildings, kabilang na po dito ang mga eskwelahan upang masiguro na ang ating mga estudyante ay safe from ground shaking. Isa din po kailangan natin isaalang-alang sa ground shaking at iba pang mga hazards na dulot ng paglindol ay hindi lamang po yung what I said, yung ground rupture or ang West Valley Fault po, kundi yung iba pong mga earthquake generators or earthquake sources na nakapalibot sa Metro Manila. Kabilang na po dito ang Manila Trench at iba't ibang segments din po ng Philippine Fault and even other earthquake sources na maaaring gumalaw at kapag malakas po ang magnitude ng mga ito, maaari din po maka-experience tayo ng ground shaking. Kaya po, mahalaga na yung mga structural intervention at the early stage, bago po magtayo ng mga buildings, ay kailangan ipatupad na po natin. And even the location of these schools should be safe from not only earthquake hazards, but also other hazards, natural hazards. Kaya po, sa parte ng gobyerno, at especially mga science agencies and other government agencies, including DepEd, nagsama-sama po tayo upang mabuo ang isang platform na maaari pong magamit natin na hazard assessment at your fingertips. Ito po ay ang Hazard Hunter. Lahat po ay pwedeng maka-access
ng Hazard Hunter, pumunta lamang po kayo sa Hazard Hunter PH sa inyong mga browser at ang una pong lalabas dito ay ang interface po na ito. Doon sa platform po na ito, double-click nyo lamang yung specific bahay or yung eskwelahan at makikita nyo po lahat ng hazards kasi po kailangan po holistic ang approach natin upang masiguro po na prepared ang ating mga estudyante at eskwelahan. Hindi lamang po structural intervention ang kailangan natin isaalang-alang, kundi pati non-structural intervention. Nakakahulugan po na sa non-structural interventions, kailangan po isaalang-alang po natin na ang ating mga kagamitan ay safe, no? Kapag nag-devise po tayo ng mga scenarios kung sakali magkaroon ng ground shaking, kung mahuhulog po ba yung mga kagamitan ay may nadadaganan. So mahalaga pong isaalang-alang ito at yung minumungkahi po ng pivots ay, for example, itong mga aircon po natin o yung mga TV o yung mga nasa walls po. Maganda pong i-strap po natin ito sa wall upang kapag gumalaw po, no, nagkaroon po ng malakas na paglindol o ground shaking, hindi po madadaganan yung mga bata or matatabunan po or makaharangan ang mga pintuan. So yun po yung kailangan po natin i-set sa ating mga isipan, mag-set po tayo ng mga scenarios. At yung earthquake drills, kailangan po natin gawin at seryosohin. At nakita po natin yung epekto ng mga earthquake drills sa mga estudyante, no? Nung nagkaroon po ng lindol sa Mindanao, nakita natin kung paano po ito na-apply, hindi lamang po ng mga estudyante, pati ng mga guro. So yun po, at ang isa pa pong minamungkahi po natin ay yung mga eskwelahan mag-ensure po na meron po tayong sapat na open space. Kung sakali po magkaroon ng shaking or paglindol, kung saan po pupunta yung mga kabataan po, yung mga estudyante, even the school administrators, ang square meters po na minumungkahi ay 4 na bata sa 1 square meter. So, pwede po natin i-compute yun sa population ng school po natin versus the open space that we have. So, yun lamang po at kung may mga katanungan pa mamaya. Miss Madeline, yung pong kunwari po nagkaroon na po ng lindol sa isang area, ano po yung pwedeng gawin yung sa office, sa mga bahay, marami yung mga nasa bahay, sa mga schools naman may nagagawa na ng mga earthquake drill, sa mga government offices ginagawa rin ito. Paano po yung pwede natin i-inform doon sa mga nasa bahay naman ano yung pwede gagawin? And meron po ba kayong listahan dito sa Quezon City kung ano yung mga lugar po na nasa ibabaw po ng West Valley po? At ano po yung rekomendasyon na pwede nyo pong ipagbigay alam sa kanila kung ano po yung maaaring gawin nila? Actually po, nung ni-refine po namin yung mapa ng West Valley Fault dito po sa buong Metro Manila, inisa-isa po namin yung mga local government units at in-inform po ang mga mayors and BRRM officers, including po yung mga school administrators. So, nagbigay po kami ng official information sa DepEd kung ano-ano pong mga eskwelahan na natatahak ng West Valley Fault. So, as what I said po, the barangays that are transected here in Quezon City would be ito po ay nasa sa Hazard Hunter din po. So, Bagong Silangan, Batasan Hills, Matandang Balara, Barangka, Blue Ridge, B, St. Ignatius, White Plains. So, however po, ang gamit po kasi ng Hazard Hunter ay ang PSA at ang mas accurate na barangay boundaries would be coming from the LGUs. So, meron pong mga collaborations na ginawa din po tayo with the Quezon City LGU for them to actually overlay yung exact location ng mga barangays
over the active fault map. And that would be the most official po, yung coming from the local government units. Because they have the more accurate barangay boundaries. Ano po yung naging resulta ng collaboration? Ano po yung napagkasunod? With the LGUs, particularly po Quezon City. Okay, so based po dito, in addition to the seven barangays, based on the Quezon City information po, it's all transacted din po yung Libis and Pansol. So, Bagong Silangan, Batasan Hills, Bagong Bayan, Blue Ridge D, Libis, Matandang Balara, Pansol, Ugong Norte, and White Plains. Thank you, ma'am. Okay, ngayon naman ay kunin natin ang pahayag ng building official, si Engineer Kennedy Jokno, ang Assistant Building Official for Administration. Ano po ang paghahanda ng inyong tanggapan dito po sa mga hindi, wag naman sana, sa the big one. Kami po ay nagpapasalamat sa behalf of Engineer Isagani, pero natin natin isipin ko kami na niya dito para makapagbigay kaliwanagan at kalinawan kung ano po ang role ng building official pagdating ng mga ganito sa una. Unang-una po, ang building permit po, sad to say, or nakakalungkot, is the most misunderstood document. And it's the most neglected or ignored document. Ang mandato po ng opisina namin, sabi ng National Building Code, is to safeguard life, health, property, and general welfare. So, paano namin masisafeguard yan kung hindi sila kumuha ng building permit? According to the JICA study, kung saan lumabas yung big one, na ito ang pagkok na usapan natin ngayon, nagaling po dito sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study or MMFIR report ng JICA, funded by JICA. 2 taon po nila pinag-aralan ito kasi napansin ng JICA ng Government of Japan na ang Pilipinas po, especially ang Metro Manila, although vulnerable sa lahat ng mga hazard na pinakita nila ni Mangman, bakit wala po tayong master plan. Kung papansinin po ninyo yung Metro Manila Earthquake Impact Reduction, the word na reduction, hindi po natin mapipigilan ang ito. Ang magagawa lang po ng mga mamamayan, paghandaan. Kung pansinin po ninyo ang Hapon, ang Japan, ang mga Hapon po, way of life nila ang dito. Kaya pagdating ng dito, kahit bata, hindi nagpapanik. Kasi napaghandaan nila. Ang Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na inotuman ng JICA ay pinahagi na po sa gobyerno, Metro Manila Development Authority, and PIPOS. Nakakalungkot ko, pero babasahin ko po dito sa kanilang data. For the Metro Manila scenario, yung tinatawag nilang Model A, 168,300 heavily damaged residential buildings, 339,000 partly damaged residential buildings, tapos 33,500 estimated deaths from collapse of residential buildings, 130,600 injuries from collapse of residential buildings, and 500 possible fire outbreaks because of collapse. Now, merong common denominator lahat. Bakit residential? Kasi po ang mga code, nung nag-conduct ng study, ang assumption nila, ito mga high-rise natin, ang paniwala ng karamihan, nakakatakot kasi mataas na pataas ng mga building. Pero kapag ito po ay well-engineered at well-built, mas matibay po ito kaysa
isang palapag na bahay. Kaya po puro residential po yung naging topic dito. Kasi based sa study nila, marami pong kabahayan sa Metro Manila ang hindi po nag-secure ng building permit. Nakakalungkot, pag may pera, may pambili ng materyales, may pambayad sa karpentero at sa mason, sa kantero, ay nagpapagawa na, nagpapadagdag na ng palapag nang walang Permit. o wala man lang, hindi man lang kumusulta sa engineer. Ang engineer po, ang civil engineer po ay nandiyan, hindi para lang kumulekta ng professional fee. Nandiyan po sila para po siguraduhin matibay ang inyong bahay. Ngayon, ano po ang role ng building official? Kami po ang namamagitan dahil sa mandato namin to safeguard life, property, asset, property, and general welfare. Kami po namamagitan sa nagpapagawa ng building o bahay at sa mga professional na gagawa ng matibay sa bahay. Kami po yung nasa gitna, patutupad po namin yung batas na sinasabi, kayo po mga engineer na inupahan itong may-ari ay liable ng 15 taon na dapat yung ginawa ninyo, dinisenyo ninyo, ay hindi babagsak o bubuo sa loob ng 15 taon. So yun po yung kasiguruhan. Sa Japan po, mahigpit po sila sa building permit. Naalala po nung may bumisita po dito sa aming grupo ng mga engineer of Japanese, tinanong kami, gaano kabilis ninyong may natapos ang building permit? Nung sinabi namin, dahil nag-implayo tayo ngayon ng issue of doing business, sinabi namin na sabi ng batas, pag dineclare namin na 10 araw, meron ka ng building permit. Na-shock po yun po. Kasi po sa kanila, pinaka-maiksi na po yung isang buwan. Ganon po sila ka-busisi, ganon po sila ka-tikit sa kanilang building permit. So sabi po namin, kahit naman po, Quezon City yung po pinag-uusapan po natin, kahit naman po nag-commit po si Engineer Bertosa, yung aming departamento na eto sa 10 araw na ito, meron ka ng building permit. Sa ngayon po, bumaba na naman po dahil sa ARPA, naging 7 days at saka yung 20 days. Kung high-rise ka, 20 days. Kung ordinaryong bahay ka lang, 7 days. Eh, sinisiguro naman po ng Quezon City Department of Building Official na nabusisi po ng tama, na evaluate po ng tama yung kanilang mga dokumento, yung plano, na sumusunod sa minimum safety standard ng National Structural Code of the Philippines. Ang pinag-uusapan, marami pong code ang building official, ang building code, isa po doon ang National Structural Code of the Philippines. May mga minimum standard po doon. Sasabihin ko po sa inyo na pag nag-disenyo po ang mga engineero, meron po silang sinusunod kung ano ang gusto na mayari. So, apat po yung basihan nila ng tibay. Depende po kung ano po ang kagustuhan na mayari. Meron po talang tinatawag yung pinakamataas na performance level na pagkalindol, ang panty tayo na pagkalindol sa building ang hindi yung bubugo. Yan po yung mga plano namin ngayon. Ang gusto ni City Administrator na lahat ng essential building dito sa Quezon City, gano'n ang disenyo. Na kahit tinamaan ng indoor yan, nag-shake yan, confident tayo na pwedeng bumalik. Unang-una na lahat na natin sa hospital. Tapos yung evacuation center. Kasi pag may sapunan ng lindol, yung po mga essential building na yan ay napaka-importante. Kasi kung yan mismo ang bumuho, ay napakaraming problema po. Saan natin dadalhin yung mga sugatan at saan natin ibabahay yung mga nawalan ng tahanan. Pangalawa po, yung sa code po, yung tinatawag naming minimum safety standard. Basta ang bahay po ay hindi bumuho at may pagkakataon po lahat ng nakatira doon na lumikas. Yun po yung minimum safety standard. Pag well-engineered ng bahay, hindi po yan bubuo.
tandaan po natin, ang lindol po, hanggat hindi kayo nandun sa fault line na sinasabi ni Ma'am Marilyn, hindi po kayo mamamatay. Lilindulin kayo, isi-shake lang kayo, pero hindi kayo mamamatay. Ang papatay po sa atin, ang building. Sad to say, the onset of concrete houses, dumami po ang casualties pag may lindol. Yung lindol po, panahon pa nung biblical times, may lindol na, pero mas dumadami ang namamatay ngayon because of concrete buildings. The most earthquake-resistant material is steel. Pangalawa po, wood. Ang hindi po earthquake masyadong resistant na concrete. Pero, pag well-engineered po yan, nagagawan po ng paraan ng mga engineer na kahit high-rise po yan, sasayawan lang po niya yung lindol. So, ang panawagan po namin sa mga mamamayan ng Quezon City is sundin po natin yung inilabas ng PBOX. Ito pong How Safe is My House self-assessment tool. Dahil po doon sa pinasa natin kanina na lumabas doon sa MA Myers report, na karamihan ng babagsak ay residential building. At dahil dito sa paniniwala, hindi dumaan ito sa engineering intervention, hindi gawa ng engineero at walang building permit. Ito po, unang tanong po, napaka-practical. Who built or designed my house? Pag ang sinagot mo dito, o built or designed by a licensed civil engineer, 1 point. Pag ang sinagot mo rito, hindi siya gawa ng civil engineer, 0. Tapos, kung hindi ka sigurado, 0. So, may 1 point ka. 12 po yung katanungan na yan. Sa dulo po, i-add nyo po yung score. Ang sabi po nung self-assessment tool ng PBOX, na ito, talagang pinupush po ng building official ni Engineer Barsosa. 11 to 12 points. Though these seems safe for now, please consult experts for confirmation. Kasi ito po ay self-assessment nyo lang eh. Layman po kayo. So kailangan nyo pa rin ng expert, kailangan nyo pa rin ng civil engineer na patutuhanan yung score ninyo na 11 to 12 points. Pag ang score nyo po is 8 to 10, sabi po rito, this requires strengthening. Please consult expert ulit. So ibig sabihin niyang expert mga engineer na yan. Pag 0 to 7 points ang score, this is disturbing. Baka kailangan nyo na talagang evacuate yung bahay bago magkaroon ng sakuna at may mamatay at kumonsulta kagad ng engineero. So, ulitin po namin, wala pong namamatay sa lindol. Yayanigin lang tayo, ang papatay po sa atin ay yung bahay mismo natin. Nakakalungkot, hindi ko lang maalala kung anong taon yun. Merong mag-ama na gumagawa, ginawa sila mismo mag-ama yata gumawa. Nag-extend sila ng likod ng bahay nila, may creek sa likod. Sila lang, nagtrabaho. 2 palata. Bumuhos yung ulan, ito hindi lindol bumuhos lang yung ulan. Bumuho yung river bank, yung creek bank, kung saan nakatungtong yung dinagdag nila doon sa kanilang bahay. Dahil sa likod lang naman niya, wala namang sisita. Namatay po yung mag-ama. Nakakalungkot kasi malaki yung ginagastos natin sa ating bahay. Ang kwan nga niyan eh, minsan ay papamana pa natin sa ating mga anak, kapuapuhan. Bakit hindi natin siguruhin na talagang dapat siyang ipamana? Kung ang mga sasakyan niya, mayroong preventive maintenance service, PMS, bakit ang bahay wala tayong preventive? Sa Department of Building Official po, proactive po ang building official dito. Talagang may mga illegal construction, hinuhuli po namin. Kasi violation po ng safety protocol ng building code. Ngayon,
proactive kami doon sa mga commercial building, industrial building, institutional building. Meron kami periodic inspection. Yung high risk, every year yan. On the anniversary, nang-inspect sila. Yung medium risk, every 2 years. Yung low risk, every 3 years. However, ito yung nakakalungkot. Hindi po namin mandato na mag-inspect ng residential houses. Kasi po, tinatrato po ng batas na ang abode is a sacred. Kanya, unless mag-request yung homeowner sa amin na pwede nyo ba kami i-subject sa periodic inspection nyo. Kasi alam naman natin tayo, pagbahay natin, ayaw natin ang may kumakatok. Mag-i-inspect po kami, titilipin namin lahat, ang kwarto nyo, mga poste nyo. Ayaw natin yun. Pero yung mga commercial building, institutional, industrial, at saka the rest, mandato po, kailangan namin inspeksyonin. Lalo na yung pinupuntahan ng maraming tao. Mga malls ngayon, di ba? Ang daming malls ng Quezon City, priority po yan. Periodic po ang inspection niya. Ngayon, bukod doon, ang Department of the Building Official of Quezon City po ng Quezon City, ng inyo, ang mga Q-citizens, nagpapalabas din po kami ng mga materials, tips on how to self-assess your building. So, pinupost po namin sa mga bahay na lalo na hindi kayo sigurado kung may building permit or ng engineer, yung sa field box na self-study or self-assessment tool na 12 questions lang po. O 10 questions lang yan tayo. 12 na. Meron din kaming nilabas para sa mga commercial building. Ito, visual lang. So, binibigyan namin ng tip na pag nakita ninyo yung poste niyo, ang problema, katulad ditong kwarto na to, hanapin mo yung poste niyo, makita sinanaktan. So, limitado pa rin. So, the best way pa rin is, ang una namin hinahanap pag kami nag-inspect ng periodic, may building permit ka ba? May certificate of occupancy ka ba? Ganito po yun. Ang building permit, sine-check namin ang disenyo kung tama yung computation and analysis niya, hindi siya babagsak. Ngayon, iba pa yung gagawa. So sabi ng batas, yung nag-disenyo, nag-compute, liable for 15 years kung yung tama yung disenyo niya. Yung in charge sa project, doon sa project site, liable na 15 years ulit. Kung mali yung kanyang construction method at construction materials is substandard. So dalawa po silang mananagot. At ang DBO po, ang building official po, yun po yung kanilang mandato na siguro yung mamagitan kami na itong mga professional na binabayaran natin susunod sa batas sa minimum standard at sila ay liable for the next 15 years. Sir, dito po ba sa mga commercial places po natin sa Quezon City, kumusta po yung pag-inspection nyo? Meron ba kayong nakitang merong lumubag? Meron ba kayong naipasara dahil merong hindi sinunod na policy ng building official? May bilang po ba kayo kung ilan? Meron po. Sa pakikipagtulungan po namin sa Business Permit and Licensing Department ng Quezon City, sa pamumuno po ni Ma'am Margie Mejia, kami po ay nagbibigay sa kanila ng negative list. Base sa aming inspeksyon, itong building na to ay hindi dapat pinapatronize ng public hanggat maaari off limit sa public. So therefore, hindi sila pwede mag-operate ng business kasi hindi na po safe. Meron po sa bandang, hindi ko na po specific on barangay, sa bandang District 5 na lang, meron po kami niyang binigyan ng notice na to cease and desist. Commercial building po. Nagpapaupa po siya, leasing space po siya. Kasi po, very
unusual po yung galaw, mararamdaman nyo mo yung yuga po yung building. Bakit po nagkaroon to ng building permit kung hindi naman siya... Okay. Ang building permit po niya, kung hindi kami nagkakamali, ay hanggang 3 palapag. Ngayon, nagdagdag sila ng hindi secure ng permit sa amin doon sa dinagdag nila. Nalaman na lang nung na-expect namin na bakit itong dagdag ninyo yung hindi kasama dito sa building permit. Tapos yun nga, umuga. So mamili sila, i-demolish nila yung portion na walang permit or reinforce nila yung retrofit nila yung buong building. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, engineer. Pagsalitay naman natin si Engineer Marilyn Corindador. Ano po ang preparasyon ng City Engineering Office sa mga ganito pong pagkakataon, especially po sa The Big One? Magandang umaga po. In behalf of City Engineer Attorney Martel Diamond Peral, nagpapasalamat po kami na naimbitahan po kami dito sa forum po for The Big One. So for Department of Engineering po, meron kami preparedness measures na pinapa-implement. Una-una po yung pre-assessment, pre-earthquake assessment po ng ating mga government buildings. Pangalawa po ay yung po retrofitting, tsaka rehabilitation ng po ating mga buildings na na-assess, government buildings po lamang. And pangatlo po, yung assurance po na lahat ng kinoconstruct na nilalabas po ay sign and sealed yung mga plano na inilalabas, sign and sealed ng asset number po. Okay. So for pre-earthquake building assessment, meron po tayo 3 factors na inoobserbahan po dito. No? So meron, unang-una po is yung location ng mga government buildings. Pangalawa po is yung age ng building, which is prior to 1992, bago po magkaroon ng earthquake resistant standards. And pangatlo is yung pagiging essential po ng facility. So, during po dun sa pre-earthquake building assessment, nakipag-ugnayan po tayo at nakipagtulungan sa Philippine Institute of Civil Engineers, which is PRICE. So, nakapag-assess na po tayo. So, sa location po, nabanggit po kanina ni Mama Green, no, yung meron po tayo sa West Valley po. So, may na-identify po tayo na 222 buildings. For the building age naman po, yung prior to 1992, before the earthquake resistant standards, may na-identify po tayo na 65 government buildings. For the essential facilities, na kailangan po maging operational kung sakali po nag-hit po ang the big one. Yung po mga essential facilities na kailangan maging operational tsaka ma-restored na mabilisan, nakapag-identify po na 2,151 buildings. Doon po sa patuloy po tayong nag-assess ng mga government buildings. So meron tayo at least 800 buildings na po na na-assess. So 160 po doon ay na-identified as kailangan ng mas detailed structural evaluation. So yung 160 na na-evaluate na yon, so doon po siya papasok na sa pangalawang preparedness measure po ng engineering, which is yung retrofitting and rehabilitation. Doon po sa pangalawang preparedness measure, meron na po tayong for rehabilitation na po, which is yung school, Gabaldon building sa San Francisco Elementary School. Meron din po tayong evacuation center na for rehabilitation, which is yung Barangay Tatalon. Rehabilitation din po ng Pinyahan multipurpose building. Multipurpose building po siya, pero essential kasi isa po siya sa identified na ginagamit as evacuation center. Yan po. For retrofitting po, meron tayong 5 projects under retrofitting through consultancy. So
So ito po yung mag-undergo ng detailed structural evaluation. So meron po tayong 5 projects. For retrofitting naman po, for projects, which is yung sole component niya is yung structural retrofitting ng structure. Meron po tayong 3 projects. Retrofitting na rehabilitation, ito po yung mga projects natin na for rehab. Pero yung retrofitting ay isang component lamang ng rehabilitation project. So meron tayong 6 na projects. Then for rehabilitation po ng projects, total rehabilitation siya pero walang structural component since pasok naman yung kanyang structural stability. So meron tayong 530 projects. Pangatlo po, preparedness measures, kaya po nung nabanggit kanina, i-make sure po natin na lahat ng proposed city buildings na plans natin at itatayo ay signed and sealed ng licensed civil and structural engineer na member po ng ASEC. So, ito po mga design na ito ay earthquake resistant na nakapaloob po sa provision ng National Structural Code of the Philippines issued in 2015. Yun lang ako. Thank you. Okay, bubuksan na natin yung question and answer ng ating mga kasama. Unahin natin si Jerry Mendez ng BWIC. Ma'am, nabanggit po kanina ng FreeBox, yung engineering intervention sa grounds po. Dun po sa inspection nyo po, dapat ba na i-demolish na o i-retrofit na agad yung mga luma at high-risk na mga gusali, eskwelahan, yung mga hospitals para din sa safety ng publiko? Doon pumapasok po siya kagaya ng kanina, no? So, meron tayo kasing ginagamit na FEMA P154. So, meron level yung building assessment na yun. So, doon sa level 1, kung ano man yung na-identified natin na most probably na mag-collapse, no? During, or magkaroon ng malaking damage during the earthquake. So, pinapasok natin siya dun sa level 2. So, which is yun yung papasok sa much detailed na structural evaluation. So, magkakaroon muna yun ng consultancy para mapag-aralan. Dun malalaman kung kailangan siyang i-retrofit. Pwede ba siyang i-retrofit lamang? Kailangan ba siyang ibain at magtayo ng panibago? Yun. Dun sa level pong iyon, nalalaman kung ano yung dapat na gagawin dun sa nakatayong building. Ma'am, meron na tayong... yes po, sige. Yun po sa engineering sa mga city of building. Sa Department of the Building Officials po, pag meron po kami na-inspect na kailangan na pong aksyonan, tatlo po yung nire-recommenda namin. Ang mamimili po doon yung may-ari ng building. Yan po yung tinatawag namin due process. Unang-una pong dapat gawin, kahit ano pa pong estado ng building na yun, pag sinabi namin, vacate. Kasi nga, we have to protect the lives. Okay? Ngayon, mamimili sila, unang gagawin nila is retrofit or repair or demolish. So, ang choice pa rin po yung may-ari kasi property po niya yan. Kung halimbawa, sa retrofitting magastos, pero kaya niya dahil nanghinayang siya sa building niya at gusto niya gastusin ng gastusan ng retrofitting, mas ayaw niya yung demolition kasi may sentimental value halimbawa yung building niya. Choice po niya yun. Basta sa amin, sa building official, dapat vacated yan. Ganun po yung sinisiguro namin na paano namin sinisafeguard yung lives ng mga occupants. Sir, may ano ba kayo? May coordination din kayo sa kanila? Kumbaga, meron kayong tulong na binibigay din sa kanila since sa inyo din magagaling yung kung kailangan ng i-demolish or retrofitting or sagot lang talaga nila lahat. Kasi magbaback to zero din sila. Ang pinakatulong talaga ng Department of Building Officials, yung periodic inspection. Okay. Kasi po, marami pong mga may-ari ng building na hindi po nila alam yung kanilang responsibility to maintain the building. Kumbaga, may tayo na yan, sige, kolekta na ng income, kailangan pong i-maintain yan. Kasi kung hindi yan i-maintain, sabi po ng code, mag-deteriorate yan. Katulad ng sinabi ko kanina, liable lang yung mga engineer 15 years, di ba? Hindi nyo ako naitanong.
Yung mga more than 15 years, pabasa Bakit na. nga? Oo. Okay. Yung more than 15 years sa Department of Building Officials, base sa utos ng code at saka ng Department of Public Works, kailangan na pong magpa-structural audit Okay. doon sa civil engineer ulit. Kung yung dati o yung bago, para meron ulit mag-certify na ito good for another 10 years, good for another 15 years. Meron pong expert na mananagot. At yung pong structural audit na yun, may kaakibat na Certificate of Structural Stability. So yung mga lumang building na ini-inspect namin, so paso na yung building permit kasi 15 years lang yung life warranty ng mga professional. Yung occupancy, ganun din. Certificate of Structural Stability with Structural Audit and Investigation yung nire-require namin sa kanila. So, ibig sabihin, magka-hire ulit sila ng professional. Sa side naman po ng Feebox, ma'am, nabanggit nyo kanina yung hazard hunters. Gaano po ito nakakatulong at ka-epektibo sa mismong mamamayan? Kasi iba, wala namang alam sa ganyan. Paano po sila nai-inform regarding this po dun sa mga lugar na tatamaan po ng lindol in case na magkaroon ng the big one? Ganun. Okay. Ang Hazard Hunter PH ay publicly available. Pwede nyo pong puntahan hazardhunter.gris.gov.ph or simply just type Hazard Hunter. Very user-friendly po ito. In fact, even the students, no, yung mga kabataan po natin, pwede pong gamitan ito upang mas maging aware sila sa mga pwedeng mangyaring natural hazards sa kanilang paligid. And hindi lamang po ito information na galing sa PHEVOLCS, which is earthquake and volcanic hazards, but also flooding, landslide due to rains, and as well as yung mga storm surge na galing din po sa ating mga ahensya ng Mines and Geosciences Bureau at Pag-asa. Dahil dapat po, holistic po yung approach natin, no, sa mga hazards assessment. And idagdag ko lamang din po, marami pong mga innovations, no, mga applications na ginawa po ang DOST and DOST PHEVOLCS upang mas ipaabot sa ating mamamayan ang mga science information po na kasalukuyang nasa mga mandato ng mga ahensya po natin. Nandyan din po yung How Safe is My House. Isang application na rin po ito. Pwede pong i-access ito through the web. Type na lang po, How Safe is My House. Lalabas po yung link na yon. At nandun po yung 12 katanungan po na gagabay po sa atin patungkol sa safety ng mga bahay po. And then it's also available in mobile application sa iOS. And check nyo rin po sa Android din po. So, yun po, sa parte po ng DOST at ng DOST PHEVOLCS, inihahatid po natin ang mga information para maging science-based po yung mga decision-making po ng iba't ibang sectors. Even the banks, yung mga financial institutions, ginagamit na po yung Hazard Hunter PH upang masiguro po na yung kanilang mga portfolios na tinatanggap ay safe from natural hazards, or kung hindi man, dapat merong mitigating measures, yung mga maglo-loan, for example, sa banks, para po mas naging strategic, gaya po nung mga commercial buildings po natin. So kung halimbawa maglo-loan po sila sa mga banks to support their construction, then at that level pa lang, na-check na po to ensure safety. And then po, we also have partnership with the Department of Education through the Plan Smart for Safe Schools naman. So yung mga contingency plans po natin, pwede na rin po natin ma-automate yun at maisaalang-alang yung mga natural hazards po na nasa mga eskwelahan. And the DSUD also is partnering with us to have the Plan Smart for Sustainable Human Settlements. Ang pinofocus naman po dito ay yung paggawa ng CIDRA, Climate Disaster Risk Assessment, as well as the Comprehensive Land Use Plan. So at that level po, na high level, ine-ensure na po natin na
naka-mainstream po yung mga natural hazards information so that pag-implement po sa baba, hindi na ganun kahirap kasi integrated na po at that level. So Hazard Hunter PH is the tool that everyone can utilize. Lahat ng mga bibili po ng properties, dati hindi nila alam na yung nabili po pala nilang mga properties ay nasa taas ng active fault. Ngayon po, very transparent na po. Kitang-kita nyo na po yung mga resulta ng mga pag-aaral po ng mga ahensya po natin upang mas maging informed yung mga decisions to the individual level. Ma'am, dapat ba seryosohin na yung the big one and kailangan ba na gawin ng mandatory yung earthquake drill kung kakayanin every 3 months, ganyan, na para mas prepared yung mga, especially yung mga estudyante natin na nasa eskwelahan na hindi naman natin masasabi kung kailan darating yung lindol, gano'n. Actually po, meron po tayong national earthquake drills na ginagawa. And ito po ay nilalahukan ng mga eskwelahan, even government agencies, and also espousing or encouraging even everyone po, lahat po ng mga establishments to join that earthquake drill. So yun, kailangan pong seryosohin. And hindi lamang po ito yung the big one, kasi I think the big one was coined by the media, our friends from the media, just to get the attention of people. But as what I said, we should not just be focused on the West Valley Fault dito sa Quezon City, but also other earthquake sources adjacent to Quezon City can actually generate large-scale earthquakes also na maaapektuhan din po tayo dito sa QC. And even other areas in the Philippines do have their big ones. Because we are transected by active faults everywhere in the Philippines, across the Philippines. Last na lang po sa DepEd, sa side po ng school division po. Ma'am, nabanggit nyo kanina yung sa metal detector po sa mga eskwelahan. Matagal na po ba itong naipatupad sa Quezon City? Or bago lang din since nagkaroon ng incident dun sa Tacloban and sa Cavite din na pananaksak ng mga estudyante? Matagal na po siyang meron kasi ang ating po mga security guard ay galing sa agency. So that is procured to the agency under the fund of the city. So part po ng POR yon na pag sila ay nakuha as agency who will man the school, required po na meron silang metal detector. So matagal. Yun sa side naman po nung sabi nyo kanina na isa rin sa kumbaga problema ng mga bata is yung attention po na talagang mas nilalapitan pa nila yung pag-games, pag-Roblox, ganyan, para maano nila yung sarili nila. Kumbaga, isa din po sa dapat na matutukan din siguro yung kakulangan nung mga guidance counselor na isa din sa tumutulong sa mga kabataan sa kanilang mga problema, kung mga nabubuli ba sila, ganyan. Sa side po ba ng QC, kamusta po yung sitwasyon ng ng mga guidance counselor, dahil ang alam ko po kulang po talaga yung mga registered guidance counselor, and kung nagbigay na po ba ang local na pamahalaan, kumbaga di ba meron pong partnership, kumbaga magpa-plan po galing sa local po. At the moment, we only have 12 guidance counselor licensed all over Quezon City. Meron tayong guidance advocate. Yun naman yung galing sa city. So, ang problema kasi sa guidance counselor, marami po kaming item actually. Maraming item for guidance counselor, walang pumapasok. Because of the fact na hindi naman masyado, mababa yung sahod kaysa kung magpa-practice siya ng talagang profession niya. Parang doktor lang yan, di ba? So sa amin, kadalasan, mayroon kami item for medical doctor, ang pupunta lang sa amin yung mga bago lang. Kasi kung talagang practitioner ka, mas malaki talaga sasahurin mo. So kaya ngayon po, in-evaluate ng DepEd yan, because all over the Philippines po yan, ang dami pong item, pero walang takers. Because of the fact na mas lucrative kung private profession sila, lalo na kung sa mga private entities sila magpa-practice. So, ganun din po yung guidance advocate. Naglaan ng city ng pera para po dito sa mga guidance advocates. Ang guidance advocates nga, binabaan na namin yung standard, hindi na nga license.
Pero at least kahit pa paano may background ka sa psychology, di ba yung makatulong ka lang. Ganun din, ang dami po namin nilaan, pero hindi rin ganun karami yung nag-a-apply. Because they find private practice more lucrative para sa kanila. Kasi ang kaibahan pa, di ba, pag sa counselor ka, tapos kung practitioner ka, ang kliyente mo, mga ilan lang, di ba? 3, 5, marami siguro 10. Pero kung pumasok ko kasi sa public schools, ang isang school pa lang, libo na talaga yung tao. Although we are not saying na lahat yon under medical care, di ba, or mental care. Pero syempre po, part doon yung, hindi lang kasi guidance counseling lang yung tatrabahuin mo. Part po ng guidance counselor, kayo yung guidance, yung lahat ng aspeto ng counseling. Kaya sa isang counselor, medyo mabigat yung trabaho at siguro they are demanding a higher salary. At yan po yung pinag-aaralan ngayon ng gobyerno. Actually, na nakaraan, may hearing ang basic education kay Kong Romulo, yun yung sinasabi sa DepEd na bakit pa hindi matugunan itong pagkukulang ng guidance. And there's already a revision of the standards and the ng DBM at saka CSC para po mapataas yung sweldo ng guidance counselor. And hopefully, maka-attract po yan ng mas marami talaga teachers. Pero kamusta yung yung coordination nyo with DOH? Di ba possible din na mas effective kung may tulong din from DOH? Yes, partner naman natin lahat ng ating mga what do you call it, hospitals, di ba? Kaya lang yung guidance ng CGH, isa lang data ang psychiatrist nila na pangbata. Kasi hindi rin to kasi psychologist na panglahatan eh. Dapat may specialization pediatric din, yung parang pwedeng pangbata. Kasi iba po yung approach sa bata. We have an active partnership with Philippine Mental Health. So marami naman pong organization na katulong. Like for example, ngayon nag-survey kami ng mga private partners, yung mga gusto tumulong sa mga eskwela. And we have identified 15 partners from different organizations na nagbibigay din ng mga mental health provision. Like for example, yung Office ni Vice Mayor, meron niyang Elevate. This is a group of Christians na pumunta sa eskwelahan. Tapos nagbibigay po ng mga counseling sa bata. We also have a health group. Ito naman ay mga foreigners naman din sila na practitioner. Kung marami naman po tayong partners. But, ang laki kasi ng QC. Ang population namin ngayon running is already 402,000. Diba? So, may 100 lang ang positive doon. Malaki na. Actually, naging dilemma namin yan, if I may share. Before, meron tayo kasi talagang tool galing sa DOH para ma-identify mo kung yung bata ay may risk. Tinesting namin yung, kaya naman kasi administer nito sana. Balang namin pa-administer sa lahat ng bata. So, ang naging problema, tinry lang namin siya dun sa aming mga bata na who are leaders meron kasi kami program na Centras for our student leaders. Tinry lang namin yung test na sila muna para lang makita ba namin kung paano gagalaw yung tool. And out of the 120 who took the test, mga 80 ang positive na may condition na dapat kausapin ng psychologist. Imagine if the test is given to 400,000. Diba? Tapos may mag-positive ka lang na 100,000. O sabi mo 50,000 na lang. And we only have 12 guidance counselors. O, tapos kung magiging problema naman, saan sila i-refer? So that's why now, we are in partnership with Unilab naman. And Unilab has designed a more detailed tool, which is the CARS tool, na nakapilot sa 4 na school po namin. At yun naman, mas mas detalyado siya. So makaklasa pa yung bata as low risk, high risk. So para yung prioritization, mauna. At meron naman tayong kabahagi center who is also helping us. Kasi meron din sila mga psychologists doon. Kaya lang yun nga, pag masyado rin kasi marami. So ngayon, ang aming move is more towards proactive than reactive. So ngayon, like for example, we are in partnership with the Philippine Values Association of the Philippines para yung K-3 natin, mula kinder hanggang grade 3, matutukan po lahat. Kasi ang gusto namin, preventive na nga. Di ba, hindi na umabot sa panahon na, ayun na, may problema na sila, So kasi naniniwala kami na kung pag-foundation pa lang, nagapan na natin ng mga bata, kukunti yung papanig na may mga ganito program. And of course, yung paulit-ulit na pakiusap sa mga magulang, we need the active participation of the parents po talaga kasi. Diba? Kasi sila talaga yung mas may hawak sa mga anak nila eh. Diba? At sa school, ang ano namin talaga is more on education. Pero yung pagkalinga talaga po nag-uumpisa yan sa bahay. O kaya pag may mga problema na talaga sa bahay, yan na, tumatawid na po talaga yan sa school. Thank
Thank you po. Okay, thank you very much. Meron tayong late comer naman, tawag. Anyway, hingan muna natin si Atty. Tia Sevilla, ang founder ng Active Action Against Violence and Exploitation. Ano po yung marami na pong nasabi, si Dr. Sevilla from Quezon City Schools. Ano po naman sa inyong grupo, ano po yung mga preparasyon o maaaring maitulong o maibigay sa mga kabataan, paano maiwasan itong mga violence sa mga schools? I'm sorry for coming in late, but I heard that I think some of the portion that was, I don't know, that was being talked about. But I think the ones who were the proactive, I totally agree with that. We have to be more proactive. In relation to this violence, school shooting particularly, we have to look at it from a broader perspective. Hindi pwedeng in silo lang, for example, that, oh, look at the minimum age of criminal responsibility, doon na naman tayo nakafocus. But talagang dapat comprehensive. Lagi naman binibring up na particularly with the challenges in our school, yung Anti-Bullying Act, for one, yung implementation noon, talaga po namang medyo negligible yung implementation ng Anti-Bullying Act. In the sense that, first, the law is designed in such a reactive way na pag pumasok lang siya, ay kumbaga, pagka nangyayari na yung bullying. And bullying can lead to really severe result or consequence like itong, severe violence yan, no, na nakita natin. So, napaka-importante na ang Anti-Bullying Act natin is talaga not just reactive, it should be proactive, but also with the current Anti-Bullying Act that we have, it should be really fully implemented. One of the biggest challenges with the Anti-Bullying Act is the lack of mental health professionals or yung mga guidance counselors. For example, one of the challenges would be the lack of really capable, competent guidance counselors. And isa sa mga nakita nga na rin dyan is wala daw kasing takers. There's, of course, from our government authorities, they're saying that pinakasan na nga nila yung salary grade, so to attract mental health professionals, pero wala pa rin takers, no? But again, when we say taasan yung salary, it can be subjective as well, no? But still, we have to recognize also that within the country, it's medyo kulang talaga yung mga mental health professionals. Because I work on child protection and for over 2 decades already, and we really push for yung holistic, psychosocial, and legal assistance, and we've always encountered that. Yung lack of mental health professionals, kulang talaga. Hindi lang sa probinsya, kahit dito sa Metro Manila, that's really kulang. So, one of the things that we're looking to and we should look into is hindi naman kung kulang nga ang ating mental health professional, there can also be a fix to that. For example, we can utilize clinical social work profession because they also deal with clinical behavior. So, pwedeng matignan yan. And another positive angle aspect about it is that when you deal with a child na nang-bully, for example, sa school, as I said earlier, it cannot be in silo because there's a lot of research that say that how a child is disciplined at home, it has a direct link to how they treat their peers. So, hindi pwede, titingnan lang natin na yung kung ano yung acts niya or ginagawa niya or behavior niya sa school. Kailangan tingnan din yung sa family. So, napaka-importante na ang Anti-Bullying Act ay may ganong perspective.
yung preventive na yon also na titingnan din na ano ba, how is the child, what's the environment of the child in the family home. And isang point din dyan na kulang pa sa atin is wala tayong tinatawag na positive discipline law. In 2019, there was already a positive discipline bill, but it was unfortunately vetoed by then President Duterte. Bakit ko sinasabi yung importance ng positive discipline law para to connect, no? Because a positive discipline law will actually create or set the standard kung paano malilesen, for example, yung aggressive behavior, not just sa home, but also sa school. It will set a standard for parents and for teachers kung ano yung mga approaches of non-violent positive disciplining. And it's actually also protection for teachers. Kasi minsan nagagamit talaga yung Republic Act 76 na yung anti-child abuse law na hindi na klaro ano ba, saan ba nag-cross ng line with, from disciplining to child abuse already. So having this standard will actually make implementation on the ground, and more importantly, kasi kung meron ganitong standard, you do not have a child na mangyayari na magna-navigate siya ng two different sets of rules. For example, ang rules sa school ay ganito, based sa anti-bullying law, and then all the policies to implement it. But then again, iba naman yung rules sa bahay. So, you have a disconnect, and that will be confusing. So, that's what I'm saying, when we talk this, lumalabas nga na severe violence in school, youth violence, yung comprehensive and holistic buong pananaw. It's not that, yes, this is, I think, yung talagang lumabas na talagang we're shocked by this school shooting, but madami na rin talaga na documented, na nangyayari, reported na cases ng severe, really, youth violence within the school setting. And so, I would say that this is not an isolated incident, but it should also already, make us really pause and think that, hindi ito yung parang superficial na may isa lang na incident. Hindi ito, I think I actually look at it rather from a systemic failure perspective. It's just a tip of a systemic iceberg. So, yun lang muna po ang Dagdagan ko lang po, ano po ang rekomendasyon ng grupo nyo para po maiwasan yung mga school violence? Yun po, unang-una po is, of course, full implementation ng Juvenile Justice and Welfare Act. But let us please, go beyond the often paulit-ulit na lang na pag-suggest na babaan ng minimum age of criminal responsibility because it does not work. There are so many research na kumbaga nagsasabi na mas effective yung restorative justice approach. Kasi kumbaga, you have a child na rehabilitate talaga, and that is what the JJWA is about. It's really individualized treatment. So you have a child that is rehabilitated and then, is integrated into society na hindi lang yung possibility or the risk of reoffending is eliminated or minimized. And then second is that full implementation of the Anti-Bullying Act. Meron na pong ginawa yung Department of Education, yung bago nilang revised in implementing rules and regulation. This was released by the DepEd to a department circular last August 2025. And isa sa magandang nilalaman din ng IRR na to is tinitingnan niya yung mga precursors, early warning signs kumbaga, yung na pwedeng mag-progress nga sa
severe harm or severe form of bullying. So, and then also, pinapalakas din niya yung pagkakaroon ng mga support, mental health support, psychosocial support. But what we want to really encourage the Department of Education is to look also at utilizing, maximizing the social work profession para mas buo yung kanilang intervention from a preventive as well as from very active aspect. And the third po is let us look at review and really look at the possibility or the reality of having a positive discipline law. Minsan kasi iba din naman yung mga sinasabi ng tao na mga nakakaalam din or yung mga suggestion na or tanong na paano bawal na pala yung corporal punishment? Paano pag nagpapalo? Paano pag magpapalo? Bawal na rin pala. Child abuse na ba yun? Ako nga, pinalo noon. Okay, I turned out okay. I think the arguments, the discussion should go beyond that already. Because the moment we understand what positive disciplining is about, we will not even be talking about the need for physical or corporal punishment. Because nagkakaroon ka ng capacity, the parent and then the teachers as well, nagkakaroon ng capacity on how to others to navigate it. But it's not just a simple, okay, capacity, training mo ng isang beses, no. The law should ensure that there's continuing support. Continuing support, capacity, parents, and school teachers on what is the non-violent way or the positive disciplining way of addressing aggressive behavior of children and of overall discipline. Thank you, ma'am. Thank you, Attorney Sevilla. Next question from John Malabas, Ms. RG. Kay Dr. Caroline Sevilla po. Ma'am, may mga incidente sa Quezon City, particular sa mga public school, na yung mga nawawalan ng cellphone. May mga isang storya na isang room na nakawan ng mga cellphone, laptop at yung mga nagsimula ito nung ipatupad yung no uniform na pwede nang pumasok at hindi mo. Yung ba mandatory na yung mga estudyante na magsuot ng uniform? Hindi ko naman po na-receive yung gender order na wearing of uniform. Simply because it's more on economic naman na may mga bata na hindi nakakapasok. Na hindi pwedeng hindi pumasok just because wala na uniform. But it doesn't necessarily mean po kasi na pag walang uniform, lahat naman pwede lang pumasok. Ang ano pa rin naman po doon, kahit walang uniform yung bata, hindi siya required, there is a way for the school to identify that he or she is a student. So I don't mean po na nakapasok yung mga tao just because of the no uniform policy. Kasi ang ibig na sabihin nun, alam ng mga tao, ng mga schools, kung sino yung bata nila, there's a way to identify them. Like for example, hindi sila required na mag-wear ng uniform, pero may mga ID po yan. May mga school ID po yan. At ang logic naman, pinapayagan naman yung mga pagka naman pumapasok sila sa eskwela, they are required naman po to register at hinahanapan naman po ng ID yan. So I would like to believe that this situation are isolated situations lang naman po. At kung mga ganyan naman yung nangyayari, iimbestigahan naman po ng paaralan yan. Pero kasi kung sinasabi natin na ang dahilan is yung no uniform policy, edi dapat po tuloy-tuloy yan sa marami. Pero kung yun po ay isolated situation na, pwede po may imbestigahan because a lack of security measure doon, kaya po nangyari yun. Pero hindi naman po kasi ibig sabihin dahil no uniform, lahat pwede pumasok. We would like to believe that iniistrahan din ng school. Of course, pag pumasok, naman alam mo naman, estudyante mo na sa own ticket. Pero kung ang tanong po is na-receive na ba yun, hindi pa po. But if you go around the schools in Quezon City, makikita niyo naman po na mas marami, may uniform naman. Pero yung uniform ay hindi talaga required na pag wala ka uniform, hindi ka papapasok. So
So, ang ano lang dito, preferably, naka-uniform pa rin. Pero kung yung bata walang pera, walang pambili ng uniform, hindi yun dapat maging hindrance para siya ay makapag-aral o hindi pa masulit sa paaralan. Yun po yung essence ng mga uniform. That's why hindi naman pinagbabawal sa mga schools na magpagawa ng mga uniform. Pwede naman, that's why if you notice, lahat naman ng school natin, may mga uniform. Pero ang ibig na sabihin ng no uniform policy, hindi mo pwede sabihin doon sa bata na hindi ka pwede pumasok kasi wala kang uniform. Yun yung logic. Kasi po, ang ano doon, dapat every child has an equal access to education with uniform or not. May nakausap ako minsan guidance counselor. No? Kasi ang issue nga dun sa nakawan sa school, ang sabi ng guidance counselor, hindi naman nila ma-check yung 2,000 mahigit na estudyante nila para isa-isahin yung ID. Kasi daw mauubos yung oras nila, isa-isahin yung ID doon. So baka malit yung mga estudyante. Paano po katulad doon? Kasi we would like to believe na kahit naman makatawid naman po sila doon sa loob ng class. Halimbawa na yung using your own logic, kapasok yung tao sa loob ng school. And we would like to believe na yung loob naman ng classroom po, ay alam mo naman kung sino yung tao o hindi tao. Di po ba? Kasi kung ikaw yung teacher, alam mo naman kung sino yung estudyante mo at hindi. And definitely, kung may ibang tao na nakapasok sa loob ng classroom, mai-alert mo po talaga dapat. That's why I said, we would like to believe that this is an isolated situation and there is a way para mai-ano naman po na i-report niya sa security na may makapasok at maimbestigahan ano ba po ang nangyari doon at may nawalan, di ba? Kasi later may mag-witness naman dyan na may nakapasok na iba. For all we know, baka kaklase rin nila yung gumawa, which hindi naman yung imposible. That's why kung yung mga ganyan naman po report ng theft sa eskwelahan, yan naman po talaga ay iniimbestigahan. Pero ngayon din kahit ngayon, hindi naman po talaga ang nag-check siya ay teacher. Wala naman po talaga teacher na nakapondo sa mga gate at nag-check kung sila ay may ID o wala. Ang ano din dyan, automatic po, pag naka-uniform, papasukin niya ng mga ng security guard, mawala po siya ng uniform, tatanong siya kung sino siya. Madalas po yan, ipapalab. Kung may ID yan, mas madali. Dahil kilala natin kung sino siya. At yun naman po madalas, hindi siya pinag kung wala siya uniform, naka-ID naman siya. Definitely, pag pumasok naman po niya sa classroom, there is a way to identify whether yung bata po ay estudyante o hindi. So, yung wala na pong punta sa isang teacher para tignan lahat ng 20 bata, 2,000 bata na siya lang mag-isa. Yung po ay task ng lahat ng teachers sa eskwela. Pero sa private nyo, isolated lang yung mga nakawan sa buong eskwelahan sa Quezon City. We would like to believe po na hindi siya, what do you call that? Hindi siya norm. Dahil hindi naman po araw-araw may nawawalan. Then we would like to believe, yes, this is an isolated situation. Kasi may mga report naman po kami ng mga schools na ganyan. Alam din namin kung may mga reports on bullying, may mga reports on theft. Meron naman po talaga dyan. Pag mga ganyan kadalasan, either nag-iiba ng security protocol yung school, like for example, di ba pas example, o sa Susano, iba na dati, bakit po yung mga ngayon nag-issue tayo ng mga ang daming tao sa labas? Kasi mula nga yung school na hindi na po pinapapasok ng school yung mga magulang. Because there was a report on theft na pinapapasok yung mga magulang sa loob ng eskwelahan. So, nag-decide sila na sa labas na. So, pag may mga ganyan naman pong incident, iniimbestigahan naman yan. And if there is a need to change protocol, to heighten security, ginagawa naman po talaga ng school yan. Pero yung parang masabi na norm yan, sa lahat ng eskwela, nagkakaroon ng nakawan. Eh, yan naman po ay true din in all society, I think, sabi natin, kahit sa opisina, yan din po ay present. Kay Engineer Kennedy Joke, no, sir. Naging eye-opener yung nangyari po sa Mindanao noong 7.8 magnitude na rin doon. Maraming mga gusali doon na mga bangko pa lang ginawa, pero gumuho na. Ngayon ba dito sa Quezon City, may mga patakaran po ba tayo na mas pinahigpit, mas dapat yung mga gusali na pagagawa ay earthquake, safe. Meron po ba tayong ganun, sir? Kami po, mga building official po, sa Jensen Manyan po, sa Susunan po, kami po ay ginagabayan ng National Building Code at National Structural Code. Ang National Building Code po ay nagbibigay ng minimum safety standard. So, ang minimum safety standard ng National Structural Code for any building is no collapse.
Ang tamang disenyo ng minimum safety standard is pag lumindol, hindi dapat magkulang ang building na linisan mo at ginawa mo para makalikas yung mga taong nandoon sa building. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng senaryo. Sa building permitting po natin, nasi-check po namin kung tama ang disenyo. Pagdating po ng construction, so liable po yung nag-disenyo ng building within 15 years dapat hindi mag-collapse yung disenyo niya. So yun po sinisiguro namin sa building na building permit na binibigay namin ay nasunod niya yung minimum safety standard ng code. Kasi liable sila for 15 years sabi ng Article 1723 ng Civil Code. Sa project site, meron na naman po responsable. Pwedeng yung nag-disenyo siya rin ang mag-construct. Pwedeng iba. At iba rin yung liability nun. Sadly, yung project site or yung site in charge, malalaman lang natin yung malpractice niya pag gumuho na. Kasi po, yung bakal, nakatago na. Yung timpla ng semento, hindi natin malalaman. Required po sila na magpasuri, magpa-test ng kanilang timpla ng semento. Part po yun ng kanilang project or site responsibility. Unfortunately nga po, sa building permitting, nasusuri natin kung sinunod yung minimum standard. Sa construction site, malalaman na lang natin pag bumuwi yan kung merong malpractice. Paano po kung as-built na yung permit na ini-approve nila? Kahit to as-built po, sa as-built po, mas mahigpit po ang kailangan nilang patunayan na yung ginawang building na yon, sinisiguro no pipirma engineer na sinisiguro ko tinataya ko pangalan to lisensya ko na yan ay tatagal ng 15 taon. Yun po ang responsibility po ng building official ay sinisiguro na alam nila yung responsibility nila at ina-account namin sila na ito, naka-appear ka dito sa building na to, ikaw ang gumawa nito, liable ka po 15 years. Pero meron po bang mga earthquake-proof na building na patakaran ng Quezon City na patutupan? Ganito po yun. Katulad ng inumpisa ko kanina, minimum safety standard na po ang required ng building code. Pwede silang mag-disenyo ng mas mataas na standard. Katulad ng sinasabi ko kanina, 4 po yun. Yung pinakamataas po yung operational level. Sabi dito, the structure remains fully functional immediately after an earthquake. Ngayon, sa pamahalang Lungsod Quezon, may mga tinatawag tayong essential buildings. Yung mga hospitals natin, at evacuation center, at command center ng disaster risk. Dapat po yan, nakadesenyo na kahit lumindol, ay nag-operate. So may iba po ang disenyo ng essential buildings. ko lang. Ngayon, yung mga nagpapatayo po ng commercial building, walang bahay nila, minimum safety standard na po, hindi dapat mag-collapse para mag-evacuate. Ngayon, for economic reason, gumastos tayo ng bilyon na ngayon, magpatayo ng high-rise. Tapos hindi natin sisiguraduhin na tumagal siya sa, umangat man lang siya doon sa pinakamababa. 4 po yan eh. Operational level pinakamataas, pangalawa is immediate occupancy level, pangatlo is life safety level, and number 4 is collapse prevention level. So, yung collapse prevention level, yun po yung minimum, sabi ng code. Mag-apply yan, bigyan na ng permit. At saka yung life safety level. Yung immediate occupancy level, higher level yan, pag lumindol, konting rapid visual inspection, balik na kayo. Pero yung operational level, may confidence ka na kahit lumindol yan, sige, balik tayo, operate tayo. Kahit lumindol yan, stay tayo. Ganun po yung level ng mga building ngayon. Pero depende po yun sa may-ari at napapagawa ng building. Anong gusto niya? Mas mahal po yung higher level. Binibigyan niyo po rin ba ng permit yung mga gusali na nasa ibabaw po ng fault? Okay.
Hindi po, kasi may kautusan po ang PIBOC, sila po ang nag-determine kung nasaan po tumatahak ng West Valley Fault dito sa atin. So, meron pong 12 barangay ang tinahakan niya sa Quezon City. So, ang humingi ng pahintulot sa PIBOC ay yung ating pong zoning administration unit. Nasa zoning ordinance po namin na dapat yung bibigyan ng building permit o ng zoning clearance ay wala sa hazard zone. Isa sa mga hazard nga po yung West Valley Fault at saka yung mga other geo-hazards na nandito sa Quezon City like landslide, prone to landslide, and prone to flooding. So, pag binigyan po ng clearance ng PIBOC na ito po ay, ang sabi po ng protocol, safety protocol, meron pong buffer na 5 meters both sides ng identified fault line. No wind zone po yun. Thank you, sir. Kay Ma'am Marlene, may estimate po ba kayo if ever tumama po yung the big one? May estimate ba Ma'am Quezon City na ilan masusugatan, ilan ang masasawi? Pag once tumama ang the big one, huwag naman sana. Sa engineering po, wala po kami exact number no kung mga tao na matatamaan. Pero meron po tayong identified na buildings na malapit po doon sa location ng West Valley Point. Gaya po nung nasabi kanina, yung po kasing location, isa siya dun sa factor na sinasama natin para dun sa pre-earthquake assessment ng mga buildings po ng government o po ng LGU. So, 222 buildings po, yung nakapaloob dun sa location, yung po ating na-identify na nandun po along the line po ng West Valley. Okay, TJ Mendoza, SNX. Tanong ko lang po kay Ms. Kites. Ma'am, may ano na po ba tayo, data na po ba tayo if ever man meron na po mga classroom buildings na na-retrofit in preparation po sa very one po? Meron na kami na-identify ang QCDRR ng mga buildings na at risk. Tapos immediately naman nung prior pa nitong linggo na ba yung mga nakaan namin doon, which yung Pedro Manila, regularly naman po ang assessment talaga ng civil engineering in partnership with our engineer sa pag-aayos. I don't have the data right now, but yes, meron po. And siguro later we will give you the data. So kaya ang challenge lang syempre sa amin sa school, kasi pagka sinabi na bakit, saan namin nagala yung mga bata. Diba? Yan ang challenge talaga. Kasi hindi katulad sa iba to na pag-residential, isang tao, dalawang tao lang. Dito po kasi sa Quezon City, wala na yung school na mababa sa 1,000 siguro. Lahat ng mga schools natin is more than 1,000. So pag nagbakit tayo na kahit building na malaking ano po yan, kung paano itutuloy yung pag-aaral ng mga bata. So right now, like for example, meron kami sa Holy Spirit High School, di ba, niyo na talagang isang building doon, hindi na talaga pwedeng gamitin. So, bakit na po talaga yun. So, nangyayari, nag-i-ADF po yung mga bata. So, yun lang yung challenge talaga sa amin. Kasi hindi po rin dyan ang kadali na pag hindi sila doon, may nilipatan. Diba? Kasi nilipatan, hindi naman din kailangan school din. Kasi kung may nilipatan nila, hindi naman din school, mahihirapan din po yung mga bata kasi wala naman din po yung mga facilities at equipment para pagtuturo. Pag ganyan po nangyayari, nirolocate yung mga bata so that they could be both ATM and face-to-face para po magpatuloy ng kanyang pag-aaral. Thank you po. Okay, next, Boy Hilario, kay Mate. Then after this, Mads, Benenguet ng Kabante, then closing statement. Mama po. Regarding po dun sa mga yung nag-isang barangay sa Quezon City na pero sa ano po ano po yung ano po yung parang ano lang yung banata tapos yung precautionary measures sa kanin Yung precautionary measure po, kapag constructed po tayo ng active report, meron po tayo ng recommendation at least 5 meters
buffer zone against ground rupture due to fault movement. So, ang ibig sabihin po niyan, kung sakali po, kung ito po yung fault po natin, ito yung West Valley Fault, 5 meters mula dito sa edge na sa left at sa right, dapat ipatupad po natin to na huwag magpatayo ng critical facilities. Example po ng critical facilities would be yung mga residential buildings po, yung mga kabahayan po natin. Ang ginagawa po ng iba, nire-restructure po nila yung kanilang plano. Kung saan ang nilalagay po nila na doon sa taas ng active fault ay yung mga gardens nila, yung garahe. So, yan po yung pwedeng measures na ipatupad po natin against ground rupture. However, as what we always emphasize, ground rupture is just one of the many earthquake-related hazards. Kailangan po paigtingin po talaga yung ating mga struktura, yung ating mga buildings po, upang maka-withstand po siya ng ground shaking. At lahat po na ngayon ay nasabi na po ng ating mga engineers po na naandito. Okay, months to lang, yes, mga bante. Good morning po. Para po kay Dr. Carlin, na-mention niyo po kanina yung nasa guidance counselor. Na-mention niyo po kanina yung about guidance counseling tsaka yung mental training na inahin natin sa mga estudyante. Ngayon po ba, kasi during our time, yung guidance counselor is bago ka pumasok na school, at the middle kahit nagkaklase, parang nawala na po ba ngayon? Tama po ba? Hindi naman po. Guidance counselor po kasi is on call siya. Diba? So, ibig sabihin, pag hindi naman ako, nandun siya talaga sa school. So, ang idea po nun, labing-dalawa ng aming guidance counselor, or 6 districts in Quezon City, ang ginawa namin, at least 2 guidance counselor sa lahat ng schools sa district na yun. So, ibig sabihin, naka-station na sila sa mga school, pero anyone from those schools within the district, pwede po humingi na doon nila. So, regular practice po natin, kasi pag pumasok naman ang bata sa school, may teacher naman talaga yan, diba? Doon sa buong oras ng pagtuturo at pagkaklase nila. So, pag may na-identify po tayo na high risk na bata, or nagbawa na may nangyari incident sa loob ng klase, na kailangan ng guidance counselor, ang regular na po doon, nadali siya kay guidance counselor. Si guidance counselor, ang unang gagawin, ika-counsel siya, tapos later, siya rin ang mag-determine kung mas kailangan pa ng mas maraming counseling o ng series of counseling with him or with her. Pero ang default kasi natin, pag ganyan may mga problema, una, papatawag ko yung magulang. Kasi dapat po, alam niyo yung magulang na kinakounsel yung bata. At part din po minsan na kinakounsel yung magulang. Lalo po kapag yung magulang is also involved or part of the problem. So, katulad pa rin po natin na kinakausap pa rin sila, kinakounsel pa rin sila. Pero more on case-to-case basis po tayo. At hindi yung routinary talaga na lahat ng bata kailangan dumaan sa kanila. Okay, thank you po. Last question po kay Engineer Kenneth. Sir, na-mention niyo po kanina yung malpractice ng mga licensed engineer na di-discover lang pag bumuhog yung mga building or offices after 15 years, right? Ano po yung precautionary measure natin na we don't need to wait for 15 years para ma-discover? Thank you. Dalawa po yung professional na input. Yung pong nag-disenyo, yung disenyo nyo po dapat susundin ng gagawa na another engineer. Yung nag-disenyo, makikita na namin. Pag in-evaluate namin yung plans niya, ay analysis niya, computation niya, kung tumama doon sa minimum safety standard ng national structural code. Ngayon, yung gagawa po sa site, dapat susundin niya yung specification ng disenyo. Malalaman lang natin, totoo po yun, yun ang nakakalungkot. Malalaman lang natin yung mag-practice nung gumawa sa site pag bumuho yung kanyang ginawa. Whether after 15 years, ang warranty lang po nila is within 15 years. So dapat within 15 years, hindi at gugo, sabi ng Baras, Article 1723 of the Civil Code. So yun po ang kanilang warranty. Yung nag-disenyo, wawarranty niya yung dinisenyo ko ay hindi guguho sa loob ng 15 taon.
yung nasa site na nag-construct, winawarranty po niya na hindi yan bubuo sa loob ng 15 taon. Kanina nabanggit ko, paano yung mga mahigit 15 taon? Ang building official po, dahil sa pamutusan ng Department of Public Works, National Building Code Development Office, na yung mga 15 years old building, kailangan magpa-structural audit para merong panibagong professional or expert na magsa-certify na pwede pa yan gamitin at pwede pa yan mag-operate. Yun po ang ginagawa po ng departamento namin, yun po ang mandato namin. Ang naniniguro po dyan ay yung mga private practitioner. At sinisiguro lang po ng building official na i-remind namin yung building owner na ito po ang responsibilidad ninyo bilang may-ari ng building para payagan kayong gamitin ulit at tatakbuhin ng building na yan dahil luma na nga. Eh, kailangan nyo mag-structural audit at humingi ng Certificate of Structural Stability. Ang question ko, Engineer Kenneth, ano yung assurance natin? Do we have to wait 15 years para mag-collapse? O may continuous monitoring tayo? Yun nga po yung periodic inspection namin. Yung periodic inspection po namin is after the lapse of 15 years. Okay. So, ulitin ko po. Yung paniniguro na yung building na yan ay hindi magpo-collapse, naka-rest po doon sa professional, hindi po sa building official. Yun po yung misconception at misunderstanding. Okay, thank you po. Okay, thank you very much sa ating mga kasama sa media, sa ating mga guests para po dito sa ating forum today, the big one at school violence. At bago po natin sarahan ang ating pong forum today, ay nga natin ang closing statement, ang ating mga panelists. Unahin natin si Attorney Tin Sevilla, ang founder ng Active Action Against Violence and Exploitation. Thank you po. I think from our end, what we want to really push for is yung magkaroon tayo ng full implementation ng anti-bullying revised implementing at IRR ng Anti-Bullying Act, and magpasay natin yung positive discipline. Yun naman po. Thank you very much, Attorney Sevilla. Next, si Ma'am Billion Kahulugan, ang specialist po natin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Few words. Dahil po sa location ng Pilipinas, ang tanong ko ay sigurado na pong magkakaroon po ng lindol, may experience pa natin ang lindol sa ating lifetime. Ang tanong na lamang po ay kung kailan ito mangyayari. Kaya mahalaga po na proactive ang ating approach dito at kailangan pong paghandaan natin. Marami na pong mga tools at mga information na naibigay ang T-Box. At isa na po dito ay ang Hazard Hunter PH at minumungkahi po namin na upang mas tumaas ang kaalaman po natin sa mga natural hazards sa paligid po natin, gamitin po natin ang Hazard Hunter PH. Thank you, Ma'am. Next is, of course, our lab natin, si Dr. Carly Sevilla, ang School Division Superintendent po ng Quezon City. Kami po babalik lang sa panawagan na ang purpose po ng school is basically to provide quality education sa ating mga kabataan. At yung familiar tayo sa adage na it takes a village to educate a child. We also believe that it takes a village to protect the child. At hindi po makakakuha ng quality education yung mga anak natin at mga bata natin kung hindi po tayo magtutulong-tulong para maproteksyonan yung mga estudyante natin. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Dr. Sevilla. Next is Engineer Kennedy Jokno, ang Assistant Building Official for Administration. Sir. Para sa mga Q-citizens na nanawagan po kami, na gamitin po natin yung How Safe is My House tool ng T-Box. Pumunta naman po kanyo sa kanilang website at o kaya i-download yung kanilang app. Para sa mga kabahayan po yan, kasi kung big one ang pinag-uusapan natin na coin ng media, dahil doon sa M.A. Myers report, karamihan po ng guguhong gusali ay mga residential.
yan po makakatulong sa inyo. Sa panig naman po ng mga commercial building sa Quezon City, sinisiguro namin na yung mga may-ari ng building ay pananagutin namin at sinisiguro namin dapat sisiguraduhin nila yung building nila ay hindi rin bubuho. Maraming salamat. Thank you po. Si Engineer Marilyn Comendador ng City Engineering Office. Yan po. Siguro reminder, no, sa ating lungsod kasi as we see sa mga news, earthquake is swarming around the Philippines po, no? Makikita natin sa mga balita na may mga maliliit na pagyanig sa buong Pilipinas. So, reminder na yun po ating earthquake drill. Gawin natin siya, seryosohin po natin siya kasi yun yung magiging tool natin pagdating ng the big one. Since usual na natin ginagawa yung mga bagay na dapat na ginagawa tuwing earthquake drill, lalo na yung sa National Simultaneous Earthquake Drill na ginagawa. Makakatulong yan para pag-hit ng the big one, alam na mismo ng katawan natin kung ano yung dapat na gagawin kapag nandun na tayo sa point ng the big one. Okay, maraming salamat po sa ating mga panelists. This is Angie De La Cruz po ng Filipino Star ngayon. At ang ating pong Quezon City Journalist Forum ay hatid sa atin ng PAGCOR, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, at ang Philippine Charity Statistics Office of PCSO. Thank you po. Good morning.